Ayun. So ito na mga bet, the Daytona 660. Grabe, tanghaling tapat, nasa kalsada tayo mga brad. Woo! Tara, punta tayo ng Triumph BGC, kasi meron silang test ride ngayon. At nandun na isang kabrad natin. Oh no! Nakikita nyo ba yung mga kaulapan? Pambira, kakalinis ko lang eh. Yung kabrad natin, yung tinutukoy ko sa inyo mga brad, siya yung pinakaunang nagpagamit sa atin ng big bike. Wala pa akong motor nun. Ito yung picture na yun, no? Walang pag-aalinlangan, hindi pa kami masyadong close ng mga panahon na yan mga brad. Pinahiram niya ako ng motor niya. Ginawa ko kasi, binigay ko sa kanya yung scooter ko para, alam mo yun, sige, hiram ko yung big bike mo, gamitin mo na yung scooter ko as natawag doon collateral, parang gano'n. Pero kasi dati na rin siya nag-i-scooter and pareho kami ng brand, Dualtron. Eh medyo pricey din naman yung motor ko, yung scooter ko. So nagkaroon siya ng kumpiyansa na sige, blah 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 blah. Bilib ako sa taon to, grabe siya magtiwala. Huwag lang sana siyang alam mo na, mga tao kasi ngayon abusado. Yun nga pala mga brad, yung Z400 ng Kawasaki. So yun yung pinakaunang big bike na na-try ko. Although mayroon naman ako experience sa mga small bikes. Kailangan ko lang talagang, alam mo yun, ma-experience what it is like to ride a big bike. Pero noong mga panahon na yun, nangangarap na ako magkaroon ng big bike. Wala pa nga lang akong pera noong time na yun. Kaya naghanap ako ng mga kabrad natin na may big bike. Tapos nag-reach out ako sa kanila. Sabi ko, mga brad, pwede bang makahiram ng big bike nyo, matest lang kung kaya ko, or if magugustuhan ng puso ko, ganon. So ayun, nakahiram tayo ng big bike. And to cut the story short, mga brother, expressway agad yung ride natin. Nag-expressway agad ako nun. Punta kami ng Tagaytay nung aking matalik na kaibigang kuya na Malaysian. Wala na siya ngayon eh, umuwi na ng Malaysia eh. Kaya wala na akong masyado nakakasama mag-ride. Pero okay lang naman. Nakita nyo naman, di ba? Nagka-CB tayo, CB650R. Tapos eto na, si Koy Tensho, tapos naging Koy MT-09. Sabi niya kasi sa akin, gusto niyang i-test ride. Pero doon sa probinsya namin, kasi doon sa probinsya namin maluluwag yung mga daan. Kaya gusto niya i-test ride doon. Kaso nandun siya sa Triumph BGC ngayon. So naisip ko, pa-test ride ko nga sa kanya ngayon. Kasi nagte-test ride siya ng Triumph eh. So sabi ko, sige, pa-test ride ko sa kanya tong si Koy, kasi total gusto niya rin namang gamitin. So tara G, why not? Hindi niya naman sinabi, pero ako na magbo-volunteer. Test ride mo na. Diba? Kaya babalik lang ng utang na loob. Saan ba yun? Triumph BGC. Ngayon lang din ako pupunta dun eh. Ayun. Hello. So gusto ko i-test ride una is yung Daytona 660 saka yung Speed Triple. Yan kasi yung ka-line up ni Koy. So sabi nila napakaganda daw na specs ito based sa mga napanood ko na reviews. So tingnan natin. Sayang din natin matitest ride yung Street Triple mga brad, kasi wala daw available unit. Pero ang test ride na lang natin yung Daytona 660.
sir. Thank you, thank you. So, ito na nga, mga bret. The Daytona 660. Ang sport version ng Trident 660. Bayet. Stock exhaust eh. Pero, hindi siya ganun kataas. Parang MT-09 lang. Ganda ang tunog ah. So, tara mga bret. Mabilis ang ikot lang. Tara. Sarap ah. Wala pala siyang quick shift auto blip. Sarap ah. Ang gaan niya. Tsaka hindi siya ganoon kasubsob. Medyo friendly siya. Pati yung clutch, lambot. Tsaka yung side mirrors niya, ang ganda. Hindi siya yung ano, yung nakaka-bother. Tsaka yung field of vision, ang ganda din. Dito tayo sa bridge saglit. Ito lang ayaw ko sa sport bike eh, ang init. Kasi syempre yung hangin, sinasaraduhan na ito eh. So hindi na natin siya i-review detail by detail kasi ang dami na dyan, nagkalat na yung review ng Daytona 660. I suggest panoorin nyo yung kay Jow. Ang ganda ng pagkaka-review nyo nito. I guess pwede siya sa newbie kasi hindi ka gugulatin ng torque niya. Hindi rin naman ganun siya kahirap na i-drive. Medyo friendly siya. Para siyang CBR 650R. Ganun siya ka-friendly. Hindi ka niya gugulatin yung power niya. Very well balanced. Ang ganda pati ng forma niyo. Oh. Sarap mag-rev match. Na-miss ko mag-rev match, pambira. Hindi pa maririnig yung full potential niya kasi hindi pa siya naka full exhaust or di pa siya kumbaga stock exhaust pa rin siya eh. Pero ang ganda ng ano, ganda ng tunog. Ganda din ng preno. Ito yung sport bike na kahit na mag long ride ka eh, hindi ka mapapagod. Malambot din yung kanyang shifter. Parang butter. Hindi ka niya papangalayin. Hindi ka mangangalay, ibig ko sabihin. Gaan lang niya. Very nimble. So, di pa ako tiptoe. Isang nipis. Ito yun yung turning radius niya. Maliit lang. Test ride din yun. Test ride din yun. So ayun, okay na okay siya. For me, it's okay. Can pass as first bike. Pwede siya as first bike kasi hindi naman siya ganun kabigat. Hindi rin siya ganun ka hindi kanya ganun gugulatin. So it's a nice bike for me. Nga lang kasi maninibago kapag nasa 900cc ka na, tapos magsi 660 ka. Yan lang yung gusto kong i-point out. But if wala experience sa big bike, like first bike mo, then you want to try this bike as your first bike, goods na goods siya. Kasi syempre, nagka CB650 tayo eh. So, nakita natin yung experience, naramdaman natin yung experience. It's very nice. Yung braking power, yung suspension, okay. Okay lahat, pati design. Okay lahat. So it's a nice bike for me. Kapatid ni Koyo, Gen 2 na MT-09. Thank you. So
So that's it for this very short vlog mga brad. Ito yung pinakaunang tinest ride natin mga brad. Z400. Dalawang beses nyo na siya nakita sa vlog ko. Meron pa siyang nagsabay kami na nagbiyahe from Pangasinan to Manila. Ganda rin ito, Honda Cub. Angas. So ang game plan is mag-lunch sa Uptown. Dito tayo. Kaliwa. Ayun. So paano mga brad, tapusin ko na dito yung vlog. Kakain lang kami tapos uwi na. Alam niyo na yan, lagi ko sinasabi sa inyo, kapag napagkatiwalaan, ingatan. Let's go!